So, ayun, no? Ayun po, no, mga kabarda. Ngayong araw, ngayong gabing ito, gabi na pala, hindi pala araw. Oh. Ngayong gabing ito ay pag-uusapan nga natin itong hindi matapos-tapos na issue bells din kay Barbie Forteza. Diba, kung matatandaan nyo, ang daming nagalit, ang daming bumatikos kay Barbie recently, di ba? Oo, madami. As in, super dami nila. Ano nga po ba? Regarding po sa pananamit niya recently, nakita naman natin. 'Di ba? Tapos recently din para napapadalas yung pagtoma, pag-shot ng isang Barbie Forteza, 'di ba? Well, sabi nga natin diyan mga kabarda is wala namang masama kung mag-aliw-aliw si Barbie Forteza, 'di ba? Alam ko bago sa paningin nyo, bago sa paningin natin, basically hindi talaga natin nakikita si Barbie umiinom, di ba? But, sabi nga natin, malamang sa malamang, may kinalaman ito sa kanyang ginagawang, di ba? Ginagawang pelikula or sa kanyang karakter. Di ba? Di ba? So, siguro mga kabarda, sabi ko nga sa inyo, marami ang nagtataka talaga bakit bigla nagkaganito si Barbie Forteza. Well, hindi naman totally nagpapakita ng ganyang si Barbie, di ba? Yung pagiging daring niya, di ba? Yung pagiging tawag dito, laklakera niya recently, di ba? Ito ay may kinalaman nga. So, tama nga yung pinipinpoint natin. Diba? Nagsalas, Barbie is flawless. The basher are just deeper. Diba? Yun nga si Rockwell, diba? Masyado nilang inaano. Actually, kung fans naman talaga kayo, you have to understand diba? Some of you siguro, diba, hindi sanay na makita si Barbie Forteza na naka-cleavage, di ba? Nakalabas yung kanyang kleba. Di ba? At tinatawag, yung kleba. Well, ano naman yan, sabi nga natin, ay ito ay isang pagpapakita na confident yung tao, 'di ba? Confident yung tao at hindi nyo nga alam, 'di ba? Some of you hindi nyo alam na sometimes yung mga artista, pag meron sila mga bago sa kanilang karakter. So kagaya nitong ano bang pelikula to? Yung sa Regal na ginawa nila, 'di ba? Ano ko nga parang ano nga siya rito, parang yung kalog-kalog, no? Kalog-kalog, may pagka-comedy na, 'di ba? Parang ano siya, party goer siya rito. So, yun yung sinasabi ko sa inyo. 'Di ba? So natutumbok natin, 'di ba? Kasi hindi naman basta-basta magaganyan si Barbie Forteza na kung hindi magiging karakter niya, 'di ba? Kasi bago sa kanya yan bago sa panlasa niya yan, bago sa tema ng pag-arte niya. Okay, yung mga talagang umiinom, party goer, ano bang nito, ano bang impact nito, yung mga ganon, 'di ba? Yun yung mga iniisip. For example, ako artista ako, ganun din gagawin ko. Di ba? Ang ano na yon, ang tawag doon, karakter na yon ay kailangan mong i-adapt yon. Kasi paano ka mapupunta doon sa karakter na yon kung basically hindi mo siya nararanasan? 'Di ba? So kailangan mo maranasan yon para ganap na ganap at alam mo kung paano i-drive yung karakter mo bilang ikaw doon sa pelikula na yon, which is yun yung nakita natin, 'di ba? Sa niya, sa mga recent uploads niya, 'di ba? Na meron siyang pinupunta mga party, meron siya, tapos medyo tulad nung ni Janra, 'di ba? Ang dami ng batikos doon sa party ni Janra na nakaano lang siya, 'di ba? Tawag dito, nakapang swimwear, naka sportswear lang siya, 'di ba? Pero 'di ba, nadedering na kayo ron. So
ito yung mga tinatawag na matured role na gusto nang sigurong i-cross bridge ni Barbie Fortesa sa kanyang career, 'di ba? Kasi matagal na rin siyang pa-demure sa mga eksena. So siguro may mga eksena dito na kailangan niya mag-swimsuit, kailangan niyang magpakita ng cleavage, kailangan niyang, 'di ba, pakita ng kanyang katawan. Oh, so ano na ito, isa ito na masasabi nating isa sa mga baka nahihirapan siya. 'Di ba? Na kailangan niyang i-overcome, 'di ba? O kailangan kaya dinanas niya. Kumbaga, pinilit niyang harapin sa totoong buhay yung ganung sistema ng role niya, 'di ba? Pero alam naman natin hindi naman siya basically hindi naman talaga siya ganoon. 'Di ba? Shoutout po sa mga bagong dating. Ayan. Bati muna tayo. Geraldine, ayan, Martin, shoutout po. He said, Save Cherry was a bit of a comedy wild. O, yun, o, diba? Yun yung sinasabi natin, Saving Cherry, diba? O, yun yung pelikula nila from Regal na ano nga daw, no? Kaya nga sinabi natin from the very start, malay nyo, diba? Malay nyo naman karakter niya yon dun sa gagawin niyang pelikula, which is hindi nga tayo nagkamali, diba? So karakter talaga pala ni Barbie yung ganung klase ng daring. So kaya nakikita natin siya recently. Kaso nga, hindi maintindihan ng ibang supporters. Diba? Hindi maintindihan ng ibang supporters na masyadong sensitive. Diba? Na, ay bakit naman dapat nahusgahan pa, pati si Daddy Tony na nananahimik sa isang tabi. Diba? May mga nagsasabi pa dyan na dapat pagsabihan ng magulang, aware naman sila siguro na hindi naman ganyan yung tipo ni Barbie Fortesa, di ba? O kaya pilit natin pinapaintindi sa inyo way back before, di ba? Ano ba yon? Last month pa ata yun, last month, di ba? Couple months ago, ganun, 2 months ago. So, ngayon, naiintindihan nyo na, di ba? Naiintindihan nyo na ba? Kasi may mga ganun talaga na mga na nagugulat na lang tayo, Diyos ko, dati-rati hindi nagigento, biglang ganyan na. Good evening po, Mamang Pickles. Ayan, good evening din. Di ba? Try to understand. Palawakin po natin yung ating di ba? Kaso nga, the damage has been done. Ang dami nyo nang nasabing hindi magigandang salita. Yun yung sinasabi natin Bago sana tayo magsalita ng hindi maganda sa hindi ko alam kung idol nyo, sinusuportahan nyo, or just because gusto nyo lang marinig yung ng taong bayan or ng mga kapwa nyo fans yung sentimiento nyo. Diba? Kaya yan, minsan napapahiya kayo, diba? Yan yung iwasan natin, yung mapahiya tayo, diba? Kasi hindi natin alam hindi natin alam yung kabuuan ng istorya. Tayo lang naman sabi ko nga, pare-parehas lang tayo na hearsay ang naririnig. Walang tama dyan. Ang tanging nakakaalam lang ng tama sa mali dyan, yung dalawa, si Barbie at si David lang. Diba? Kung ano man yung mga kwento sa loob at sa labas ng showbiz industry, sila lang ang tanging may alam ng tama dyan. Sila lang nakakaalam ng kabuuan ng istorya, ng mga nakikita nyo. Diba? Kahit sa mga isplok, kahit sa mga balita, diba? Hindi natin masasabi yan, more or less tumama or tumumpak yung ating mga isplok, diba? Ganun. Doon mo lang mapapatunayan na tama nga, diba? So, kagaya ng mga inisplok natin before na pinatunayan naman, diba? Ni Dave, ni Barbie, diba? Napatunayan nila based on their diba, actions. Yun yung sinasabi natin, diba? Pero ang katotohanan niyan, sila lang talaga ang may hawak ng katotohanan, diba? Sila lang din. Wala nang iba. Kahit nasabihin natin sinabi ng kaibigan, hearsay pa rin. Hindi naman kasi personally nanggaling sa kanila. Unlike kasi dun sa mga iba na diba? Sa iba na tawag doon, sinasabi talaga ni David, sinasabi talaga ni Barbie, diba? So may mga ganung talaga. Pag personal nyo nang narinig or sinabi sa inyo, diba?
O that's the time na pagpalagay natin, totoo ba itong ganyan, tinanong nyo, sinabi sa inyo. O kung ano yung sabihin sa inyo, kung ano yung paniwalaan nyo, di ba? Yun na yun. O. Pero sometimes kasi, yung mga ganyang bagay, especially personal, hindi naman nila sinasagot ng yan, ng totoo, di ba? Kasi nga, they want to keep in private, di ba? In privacy, oo. Parang dito sa social media, may privacy settings eh. May privacy settings tayo sa ating mga Facebook. 'Di ba? Sa ating mga email, sa ating mga kung ano-ano, 'di ba? So tayo may mga private tayo. Property tayo na iniingatan din natin. Private issue tayo na kinakatago-tago natin, 'di ba? Some of you, matutuwa ba kayo kung lahat na lang aalamin, 'di ba? So hindi, 'di ba? Hindi nakakatuwa. Kaya konting intindi, 'di ba? Kung meron man silang kasi yung iba kagaya nila Jim Panot, kagaya ng mga basher, na gusto nila umamin na yung si David, umamin na si Barbie, 'di ba? Kaso nga kakapilit nila sa mga pag-amin ng kung ano-ano. Hindi na may naamin ng dalawa kasi nga privacy na nila yun, 'di ba? And at the same time, yan ano nila yan, pinakang kinakatago-tago nga nila yan. Parang hindi sila hindi sila napapakialaman kung may mga 'di ba? May mga bagay-bagay. Wait lang may nag-chat po. May babasahin lang po. Sino to? Sino ka? Sino ka? Ayan. Okay na. 120 million viewers shoutout po. Diba? Kaya tigil-tigilan natin yung panguhusga, no? Nawala yung chat natin, no? Diyos ko, live chat natin. Nasa na ba? At nawala yung mga live chat. Hindi ko makita message nyo. Mami, pakiat nga yung phone mo rito. Pahiram muna. Ayan, siya po tayo. So, hindi na ako masyado nagkakate. Dahil ako ngayon nagpapaslim. Tignan nyo, medyo yung aking masisikip na damit, medyo maluwagis na. Back to tayo. Back to outfitan tayo, diba? Gusto kong pumayat muli. Maramdaman yung aking gaan ng katawan, diba? May gano'n. Kaya nga ito si Barbie, nagpapakita rin ng katawan recently sa mga party, diba? Dahil nga yung pala ay sa kanya, diba? Isang karakter niya or pagkatao na gaganapan niya sa isang pelikula. Na kailangan niyang siguro talagang gusto niya na bago niya i-portray itong itong eksena na ito. Gusto niya maranasan niya ano yung pakiramdam kasi hindi kumbaga parang may mga artista kasi na parang hindi nila magets or hindi nila masyadong maramdaman yung eksena kung hindi naman talaga nila nararanasan. 'Di ba? Kagaya na ni Barbie, hindi naman talaga niya nararanasan yung mga walang effects. Hi. Good night. I love you. Walang pagkain dyan. Tsa yan, tsa. Pa-close na. Okay na. Okay na. Uy, hindi ka na. Andyan si Gagaj. Say bye guys. Bye guys. Bye guys. Paano yung cat mo sa kanila? Paano yung cat mo sa kanila? Ay, nice 5 bangs. Dali, bakit ka sa kanila? Smile mo sila. Kita ka na. Ha? Ganda hair na. Ganda hair Barbie mo. daw siya, Barbie. Ganun ka dali. You look like Japanese. Siya si Angel ng until she remembers. Nakakabwisit lang yung ngiti mo. Wait lang daw. Ay, thank you. Okay na. Looks so nice. Dali, ganun ka na sa kanila. Bye-bye na. Good night na. Good night. I love you. Love you guys. Look at my hair. Your hair. Go there na. Go there na. Say bye. Say bye. Ayan na, Ma'am Aida Figueroa. Good morning, Mama Pickles. I had a great
Morning because I saw your live broadcast right now. Ayan. Right away, sorry. Ayan. Salamat po. Oo. You lose weight, Mamang Pickles, and your face is smaller, not chubby anymore. It's because Taray, of sana all. English It's breakfast. because of English breakfast tea. Shout out sa ating English breakfast. Hindi mo pa ba na-send sa kanila? Ay, nasend ko na. Tingnan mo pa check na. And shout out po sa lahat. Wait lamang. Ano ba yan? Sira na B8 ko. Nangyari sa sa Earth. So well anyway, 129 million viewers pumayat ka mama. Pumayat ka nga Madam Pickles. Salamat po. Ayan. Kitid kasi ng utak ng mga bashers at di natin ager. She's grown woman at 29 years old. Correct, I agree Ma'am Hana, di ba? Yun nga yung sinasabi natin. Saka hindi na rin bata talaga si kaya marami nagulat, di ba? Dito sa na ito, revelasyon, di ba? Na ang dami na supalpal. Nang husga agad kayo, di ba? Ngayon nasupalpal kayo ni Barbie Fortesa doon sa kanyang pasabog, di ba? Sa pelikula. Yun yung sinasabi natin, mga kabarda. Huwag mo nang humusga hanggat hindi pa sigurado. Kasi hindi nyo na mababalik yung sakit na pinaramdam nyo kay Barbie Fortesa. Hindi nyo na may babalik yung pangungutya nyo, pang-aalipusta nyo sa pagkatao ng isang Barbie Fortesa. So, eto meron tayong panonoodin dito, eto Patient and kind. You were the reason I believe in love. Let's grab some sausage. I'll let you pop, my cherry. Are you gonna refuse this bad? Kami prostitutes. Tinampos ang pag-isal ang limang kababaihan. Kitang-kita ko ang pagka-adik sa kanilang mga mukha. Finally, I'm fucking free. Bakit ako nandito kung siya lang ang gustong mag-virginize? Just of course! galing, di ba? Yan yung sinasabi natin, mga kabarda. Yung iba kasi nanghusga agad. Ay, sabi ko nga sa inyo, di ba? Na malaki ang tendency na may kinalaman yan sa gagawin niyang pelikula or ginagawa niya. Di ba? Kasi magpo-portray siya, di ba? Sino po nakakaalala nun? Nung sinabi ko yon sa inyo, pinaliliwanag ko sa inyo kasi sagasa ang bashing Fortesa that time. Di ba? Sige, sino nanonood talaga kayo? Sino yung sino yung mga nakapanood nun? Di ba? Di ba? Pinaliwanag ko sa inyo yan. Excited sa movie, ang galing. Ni Barbie, di ba? Tama. Ma'am Hana, ayan abangan po natin. Ako, madam. Napanood ko yon. Ayan. Salamat, Ma'am Rose Cruz, di ba? Buti pa yung iba, napanood yon, di ba? Kasi sinabi ko yan sa inyo Hindi ako nagkulang sa inyo ng advice. Hindi ako nagkulang sa inyo ng pagpapaintindi, di ba? Kaso, yung iba sa inyo, or iba dun sa mga supporters, bigla na lang ng husga, 'di ba? Bigla na lang
ay ano ba yan, ba't ganyan? Parang ano, hindi na si Barbie yan, parang ibang tao na, di ba? Nagagaganon pa kayo. Na kesyo sinasabi nyo na ay ano na yan, di ba? Hindi na tama yan. Parang walang magulang, di ba? O pati magulang na damay. Di ba? Pati si ano, Daddy Tony na ano. Oy, salamat pala kay Ma'am Josephine ha. Ayan. Salamat po doon sa inyong pa-Gcash palipad ka nung isang araw. Ayan. Salamat po. Ano, magandang umaga po sa inyo, Ma'am Josephine. Thank you so much. Ayan. And of course, ayan, Tita Sulaiman. Thank you. Ayan, Tita Grace. Ayan, thank you din, Tita Grace. Kay Anita, thank you so much din po. Ayan. Ako din, mamang, napanood ko yung sinabi ninyo. O, diba? Ma'am Ana Rebola, oo. Ayan, Ma'am Divine Saklag, shout out. Diba? Buti natatandaan nyo pa. O, ang dami pa pala ditong nakakatanda no, nung sinabi ko yon at pinaliwanag ko sa inyo yon, diba? Na wag po muna tayong manghusga. O, di ngayon nasupalpal yung iba. Diba? Yan kasi husga kayo ng husga. O, wala kayo sa tamang ano, diba? Hindi ko naman kayo pinagagalitan. O, pinapa-emphasize ko lang sa inyo na grown-ups, 'di ba? Grow-ups. Kasi hindi yan basta gumagalaw si Barbie Fortesa. Kung hindi naman kinakailangan, 'di ba? O, tulad niyan, gumawa siya ng mga ganong klase ng daring looks na nakikita natin umiinom, 'di ba? Tomadora na, 'di ba? Ang dami nakapansin yan. Nasa party umiinom, 'di ba? Na marami tayong nakitang eksenang ganyan, especially sa kanyang Instagram, 'di ba? Pero ako never kong hinusgahan or never kong sinabihan or kinontent si Barbie na ay parang may mali na kay Barbie. Hindi ko never kong siya sinabihan ng ganon. Ay parang hindi na tama yung ginagawa ni Barbie. Never ko sinabing ganon. 'Di ba? Or never ako nagsalita sa kanya ng ganon kasi alam ko yung buhay artista. O sometimes they need to do that just for ano, 'di ba? Just for tawag dito, for their job, 'di ba? Nagagawin nila, po-portray nila, 'di ba? So kailangan nilang trabahuhin 'yon, 'di ba? Personally rin. Kailangan nilang kasi bago 'yun eh. 'Yun nga sabi ko, bago sa pagkatao ni Barbie Fortesa. At the usual, hindi talaga natin siya nakikita nagpapaka-daring, 'di ba, sa mga bar. Hindi natin siya nakikita sa mga bar. Hindi natin siya nakikita sa mga party na ay toma dito, toma doon, 'di ba? So ina-apply lang niya 'yon para ma-portray niya ng maayos yung gagampanan niyang eksena. Ayan, hello po Madam Pickles and mga kabarda, sabi ni Ma'am Florencia. Ayan, Hareno, shout out po sa inyo. 'Di ba? Sabi ni Ma'am Divine Saklag, ako po, ayan. Siya din, napanood. Actually, lahat kayo napanood nyo eh. I know, lahat kayo napanood nyo, 'di ba? Pero yung iba kasi talaga, hindi talaga naiintindihan. Kasi nga, hindi naman talaga naiintindihan yung trabaho ni Barbie Fortesa bilang artista. At least ngayon, alam nyo na, di ba? At least ngayon, kahit kay David, di ba? May mga ganun na may ginagawa si David, hindi nyo alam na connected pala, di ba, sa magiging proyekto niya. Di ba? May mga ganung eksena, para maibigay niya yung best niya, ika nga, di ba? Maibigay nila yung best nila. Kasi for example, ako, artista ako, wala akong pakialam kahit mahusgahan ako or bago sa paningin ng taong na kung for example ang ko yung tawag dito mga 'di ba, daring o 'di ba, yung mga kunwari meron akong mga intimate scene so kailangan ako mag-ready ron, 'di ba? Bilang artista kailangan pag-ready ron. So paano mo siya gagawin? Manonood ka, 'di ba? Hindi mo naman siya gagawin personally, 'di ba? Pero manonood ka, 'di ba? Magtatanong-tanong ka kung paano nila inaatake yung ganung eksena.
Kaya ang daming ang daming nawawaw mali sa bandang huli. Oo. Isa ka ba doon sa nawaw mali? Kaya yung mga nag-message sa akin noon, ano naman po, no? Sa susunod, konting hinay-hinay po. Dahil hindi po magandang nakakasagasa kayo ng feelings ng ibang tao, no? Dapat po kaya Ma'am Marivic Correa, shout out po. Good evening, Mamang Tickles. Umabot pa ako sa live. Ayan. Salamat din po. Yes, you're just on time. At nasa 37 minutes pa lang tayo. Tapos, okay. So, after that, okay. Lipat naman tayo sa isang topic. Anong topic yon? Eto nga pong, marami ring nagtatanong. Marami rin nagtatanong nito. Ang sabi nila, Mamang, totoo ba na ikakasal na si David ngayong August? Ang dami nang ulit sa akin. Sabi ko, saan nyo ba yan? Sabi ni Panot. Ako, Panot na naman tayo, di ba? August daw. Na-move daw yung Ito sasagutin natin ulit yung topic na to. Uulitin ko, si Panot may diferensya na po yan. Daig pa niya ng rugby boy sa Luneta. May sapak na utak niyan. Oo. Pansinin nyo, paulit-ulit na lang sila ng eksena sa buhay. Diba? Paulit-ulit na lang sila ng eksena sa mga content nila. Wala nang bago. Diba? Ang dami-dami na nilang sinabi, ang dami nilang nilabas na cheche, boreche. Wala naman napatunayan, di ba? Wala pa napapatunayan na, tol. Di ba? Ngayon, kung maniniwala kayo dun sa ikakasal si David ng August, di ba? Dahil nasa Australia nga daw siya ngayon. Di ba? Nasa sa inyo yon. Oo, nasa sa inyo yon. Kung gusto nyo paniwalaan si Panot, go ahead. Oo. Tanggapin nyo na maluwag sa sarili mo, di ba? Oo, wala namang pumipilit sa inyo. Hindi rin naman tayo namimilit dito na maniwala kayo dito sa amin. Paniwalaan nyo yung dapat, paniwalaan nyo rin yung paniniwala namin. Hindi kami ganun. Hindi kami kagaya ni Panot. Sabi ko nga, kahit ilan na lang kami rito, na masaya kami sa Barda, masaya kami at nakaabang kami sa muling pagbabalik ng Barda. It's our choice. It's not your choice. Diba? It's our choice. Hindi choice ni ganito, hindi choice ni ganyan. Lalong-lalong hindi choice ni Panot. Ang choice ni Panot, manira ng tao. Yan ang choice niya.